Ang kulturang Pilipino ay kilala sa pagiging malikhain at mapaghalaga sa kasaysayan ng bansa. Taon-taon ay may mga pagdiriwang na isinasagawa ng mga pamayanan ng bawat lungsod. Ito ay para ipakita sa mga dayo at kabataan ang pinagmulan, kahulugan at kung ano ang kahalagan ng mga pista. Ang munisipalidad ng Taguig ay nagsasagawa ng taunang pista sa barangay na Santa Ana na tinatawag nilang Banak. Ngunit, karamihan ng mga tao ay hindi alam ang pista ng Banak. 1957 ay nagkaroon ng malaking pagbaha sa ilog ng Taguig. Ito ang dahilan ng pagdagsa ng mga islang Banak na nagbigay salbasyon sa mga Taguigenyo. Tinandaan nila ang araw na iyon, ginawang piyesta na tinatawag na Banak Festival. Ang kwento ni Santa Anang Banak ay nagsimula noong matagal na panahon nang nakalipas. Ang kwento nito, sa ilog ng Santa Ana ay may namataang mag-ina na namamangka. Tapos nung lumapit ang mga tao sa kanila, naging estatwa sila. Doon na dumami ang mga nangyaring milagro na nakaugnay kay Santa Ana. Ayon sa mga tao sa lugar, nung araw, sobrang gulo sa may Santa Ana. Ngunit nung natagpuan nila ang estatwa niya, nawala na yung lahat. Ang isa pang kwento ng milagro ng Santa Ana, may isang matandang babae na naglinimo sa ilang may sasakyan. Ngunit pinapaalis ng nanay yung matanda. Nang itinanong ng matanda yung nanay kung may sakit ba ang kanyang anak, patuloy pa din pinapaalis ng nanay yung matanda. Ngunit yung anak niya, gusto niyang tulungan yung matanda. Nung nagsimba sila sa Santa Ana Church, nakita nila yung estatwa ni Santa Ana na kamukhang-kamukha ng babaeng lilimos. Kasama rin sa pagdiriwang ng Banak ang indakan sa kalsada, simpleng tinatawag na indakan sa daan. Sa kadahilanang ito, nagsimula ang pagbabatuan ng suman, santol, saging sa ilog ng Santa Ana. Alam niyo po ba na may festival sa Taguig? Festival. Meron, pero hindi siya ginaganap. Hindi Ano? katulad sa province. Anong festival yung alam niyo na dito? Wala. 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 Santo Niño ba yun? Alam ko may Santo Niño. Ewan ko. May alam po ba kayo na festival dito sa Taguig? Wala. Alam niyo po ba na may Banak Festival na ginaganap dito sa Taguig? May alam po ba kayong festival po dito sa Taguig? So, may idea po ba kayo tungkol sa Banak Festival? Wala. Wala pa ako kasi alam ko. Minsa'y natuwa ang may likha, 7,000 pulo ang ginawa. Mga hiyas na inilatag sa malasutlang dagat. At ang bayan niyang pinili, nasa tulog ng bahaghari. Kaya't 1,000 kulay ng aakit ko. Habang kami ay nakikipista, nagtanong-tanong kami sa mga lumuhok sa pista ng Banak tungkol sa opinion nila sa kahalagan ng mga okasyon na ito. So, we're here with ate from St. Francis of Assisi College. So, ate, ano pong preparation yung ginawa niya para sa costume na? Sa costume na to, hindi kami yung gumawa kasi galing siya sa main campus ng St. Francis. Yes. So, gintong lahi talaga yung may-ari nito. Parang hiniram lang po namin siya, ganun. So, ano po yung preparation niyo para sa event na to? Sobrang dami namin pinagdaanan. As in, siguro
3 weeks practice lang yung meron kami. Tapos, ayun po, sobrang dami talaga nang nangyari sa amin. Kala namin hindi na kami makakapunta dito, ganun. Kasi sobrang daming accident, ganun po. So we're here with Ate Sam from the Taguig Science High School. So, ano ba yung mga preparation na ginawa niyo for this competition? Syempre, first of all, nag-ask kami ng guidance kay Lord. Tapos, for almost 3 weeks, everyday kami nagpa-practice kahit na simula umaga, nag-academics pa rin kami. Tapos after school, kahit pagod na kami, kailangan pa rin namin ma-perfecto. Kaya ayun. So, sa tingin mo, mahalaga pa ba yung mga festival na ganito? Syempre kasi dyan nakikita yung history ng ng place na pinagagampanan ng festival. Kaya dapat takiligin pa rin yung mga festival na ginagawa. Salamat! We're here with the coach of... MRTHS. So yun po, gaano po katagal yung prepare nyo? Then ano po yung mga preparation na ginawa nyo? 2 weeks kami nag-prepare, tapos nag-prepare kami sa mga for example sa mga skills ng mga bata. Yon, talagang dapat prepared dapat siya kung ano yung mga skills ng bata, kung marunong ba sila sa ganitong aspeto. So baka mamaya nagpe-prepare tayo sa ganyan, gusto nating sumali, pero yung mga mananayaw naman natin ay hindi naman marunong. So isa yung sa mga preparation na pinaghandaan namin. At pangalawa, yung mga props. Of course, dapat kung lalaban ka sa isang gera, kailangan meron kang weapons, 'di ba? So ayun yung mga pinaghahandaan namin talaga. Tapos sa tingin nyo po, kailangan pa po bang isagawa yung mga gantong events? Siguro bilang isang Korean, naniniwala ko na kailangan talaga natin siyang isagawa, hindi dahil nalilipasan na siya ng panahon, kundi para ma-realize natin kung ano ba yung value or kahalagahan ng ganitong selebrasyon na kung saan related sa ating kasaysayan. Kasi 'di ba mahalaga na kung saan ang bawat event na kung saan ipinagdiriwang natin ay may kaugnayan sa kasaysayan na kung saan meron ang isang lugar. So I believe na kung saan dapat natin na isagawa ito taon-taon, na kung saan maipamulat sa atin na kung saan yung kahalagahan nito. So yun lang yung masasabi kung bakit kailangan natin siyang isagawa taon-taon. Yan po, maraming salamat po. Okay, thank you. Thank you po. Pinuntahan din namin ang itinayong exhibit na nagpakita ng mga dokumentasyon ng kasaysayan ng Taguig. Nakita namin yung nabuong kasaysayan ng lungsod, pati sa pistang nagaganap. Nagtanong-tanong rin kami sa mga tao na kaambag sa pagbuo ng lugar na ito ukol sa kahalagahan nito sa kasalukuyang henerasyon. Yun po, kung gaano po ba kahalaga yung mga fiesta po na ganito? Ito ay napakahalaga dahil ito yung nagbibigay buhay sa ating kultura. Dahil kung hindi tayo gumagawa ng mga piyesta, hindi tayo nag-organisa ng mga piyesta na katulad nito, hindi wala tayong parang hindi natin sineselebrate yung ating kulturang Pilipino. Ano pa ba yung pinakamagandang way para mabuhay, maisabuhay or ma-showcase, kumbaga, maipakita yung ating kultura sa pamamagitan ng piyesta. Dahil pag may piyesta, maraming tao at fundraising na rin to at the same time. Dahil pwede kang mag-fundraise para sa iyong mga proyektong pangkultura. Dahil ito, pwede kang maggawa ng maraming mga events pag may piyesta, may mga ganun. So, tsaka nakakatulong din to sa kultura, sa turismo bukod sa kultura. So yun po, gaano po ba kahalaga na, yung mga picture po na gano'n, gaano po kahalaga na hinahalongkat po natin? More than important, syempre, napakahalaga nito dahil syempre, kung wala yung mga picture, wala tayong, kasi ito yung parang makes the experience with the past more nostalgic. Parang it
gives you more longing for the past. So parang ito yung nagbibigay tulay sa present na mga sa kasalukuyang henerasyon para magbalik tanaw sa nakaraan. Tapos po, last po, ano po masasabi niyo for this year's Banak Fest? Ang masasabi ko? Well, congratulations at syempre I'm all out support for that. So, keep it up for every year. Kailangan maging example to, kailangan mag-lead tayo pagdating sa mga piyesta dahil ito ay, katulad ng sinabi ko kanina, napakahalaga para isabuhay ang ating kultura at para ma-promote ang ating identity at ang ating turismo. Dami sa Ay, 100%. Actually, yung isang buong linggo na programa, City Government of Taguig under the administration of Mayor Danny Cayetano ang nag-support. So like for example, yung ating tinatawag na parada, no? Yes, Or position sa ilog, no? And then at the same time, yung tinatawag natin mga palabas, gabi-gabi, araw-araw. So yun, yung mga imdakan sa kalye, lahat yan ay tinatawag nating pinondohan ng ating City Government of Taguig. Bayag po ba kayo na ipagpatuloy pa po natin yung mga gantong mga kaganapan para maipalaganap po sa mga kabataan yung history or kasaysayan po ng Taguig? Yes, oo, napakahalaga nito. Alam mo, ako natutuwa at naniniwala na kapag minahal mo ang iyong bayan, iyan ay isang kaugalian o isang damdami na maipagmamalaki natin at walang kapantayan. At magsisimula lang ang pagmamahal mo sa bayan kapag alam mo ang history. Alam mo kung ano ang nangyari mula pa nung kalulunungan natin. At doon, pag nalaman mo ito, unti-unti makikita mo, lalo mong mamamahalin ang bayan na iyong tinitirahan. Salamat po, Konsehal. Okay, thank you. Counselor din po. Counselor Eron. Sige. Salamat po. Okay, Counselor Gigi. Okay. So we're here with Sir Ray R. Santos po. Yan po. Can you please tell us something about this po? Prehistory, panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, and then yung mga litrato dyan hanggang sa dumating tayo sa panahon ngayon. So ang highlight natin, yung pagoda na tinatawag namin noong araw na ngayon, ang tinatawag na River Festival. Ito yung mga litrato noon. Ipinaparada, pinoprosesyon yung Saint Anne, ito, pinoprosesyon sa ilog. At diyan kayo makakakita na ang tawag daw pasubo naghahagis yung mga nasa bangka na mga gusto nilang ialay, santol, balot, mga prutas, kung ano-ano. So yon, ayan yon, sila yon. Magkakasama po ba yung festival po ng Santa Ana, yung Banak po, tsaka po yung Indakan? Actually, ano na lang yan nagkaroon na lang ng mga variations. Pero ang isang activity talaga, yung procession sa ilog. So ito yung Santa Ana Banak. Banak ang tinawag kasi ayun yung banak, yung isda. Kasi nung time na yon, nung hindi pa polluted ang ilog, marami talagang banak, isdang banak. At yun daw, tumatalon sa mga bangka. Marami talaga. Na-pollute, natamatay, naubos. Wala nang banak dito. Ang kasaysayan ay masasabi natin na pagdaanan na ng panahon. Ngunit ito ay mananatiling buhay at dapat maipalaganap sa mga kabataan upang mabigyan nila ito ng halaga. Ang Banak Festival ng Taguig ay isa sa mga dapat malaman ng iba't ibang mga kabataan dahil sa tanyag na pinagdaanan ng mga Taguigenyo na kinaunlaran din na isinasama sa kapistahan ni Santa Ana. Dito rin natin malalaman ang kahalagahan ng matibay na debosyon ng mga tao sa Taguig sa kanilang mga pista na maging tularan ng mga kabataan. Ching chang, walla walla bang bang. Ooh ee, ooh ah ah, ching chang, walla walla bang bang.